So finally mga boss, no, kumpleto na ngayon ang missing piece dito nga ng Los Angeles Lakers matapos nga nilang kunin ngayon dito nga ang 7-footer big man, a former player ng Sacramento Kings. Sino nga ba itong player na to mga boss, no, at gaano nga ba siya makakatulong ngayon dito nga para sa Los Angeles Lakers? Kung hindi na nga natuloy ang trade papunta nga dito kay Mark Williams, tara't pag-usapan natin yan. Ngayong umaga nga lang mga boss, naglabas ng balita etong si Shams Charania patungkol nga dito sa pag-sign ng free agent sa 7-footer na si Alex Len dito nga para sa Los Angeles Lakers. Sinabi kasi ng agent ni Alex Len na si Mike Lalshitsky dito nga sa ESPN na itong si Alex Len ay dapat nga magsisign dito nga sa Indiana Pacers. Pero mas pinili niya nga mga boss, na magland dito nga para sa LA after niya nga malaman na na-void na nga dito yung trade ni Mark Williams papunta nga dito sa Purple and Gold, kapalit nga dito nila Dalton Connect at created a new opportunity nga para sa kanya. But for sure hindi na to babagsak sa physical exam dahil bago pa to i-anunsya ng Lakers ay for sure dumaan na to sa masusing pagsusuri mga boss, no? Dagdag pa nga dito ni Shams Charania na itong 31 years old center 7-footer na si Alex Len provides the Lakers with much needed depth for their frontline, joining Jackson Hayes as a potential centers. So finally mga boss, no, meron ng katulong itong si Jackson Hayes dito nga bilang isang pagiging sentro. Ang full details nga pala sa trade na to mga boss, no, itong Los Angeles Lakers ay i-waive itong si Christian Wood kapalit nga dito ni Alex Len. Puno na kasi dito ang roster lineup dito nga ng Lakers kapag sinain pa nila itong si Alex Len at hindi sila nagtatanggal ng isa pang player. Kaya kinakailangan nilang i-waive etong si Christian Wood para makuha nila etong si Alex. Hindi man kasing lupet ni Mark Williams etong si Alex Len, hindi man sinlupet ni Mark Williams etong si Alex Len na kung saan nag-average nitong 2024 to 2025 NBA season ng 1.4 points, 1.8 rebounds at 0.8 assists, shooting 53% from the field. Medyo malaki nga lang talaga yung diferensya niya kumpara dito kay Mark Williams mga boss, no? Pero kailangan kasi talaga ng Lakers ngayon ng isa pang sentro para nang sa gayon ay kahit papano ay may katulong etong si Jackson Hayes dito nga para sa kanilang team. Napakahirap naman kasi niyan mga boss, no, kung walang katulong etong si Jackson Hayes, tapos makakaharap pa nila yung mga top centers ng mga NBA teams kagaya ni lamang nila Victor Wembanyama, Nikola Jokic, tapos eto si Anthony Davis. Kahit na meron tayong Luka Doncic mga boss, no, ay talagang mahihirapan tayo kapag humarap tayo sa mga centers ng ganyang mga NBA teams. So much better na to mga boss, no, kahit pa paano ay meron tayong ganitong player. Isang fan na nag-comment dito sa comment section na sinabi ng cheap labor nga daw ang ginawa dito ng Los Angeles Lakers. Dahil itong si Alex Len ay nag-average nga daw ng 6 fouls per game, a few lobs from pick and roll, and decent addition. Hayes has to step up into his greatness. His time is here. Let's see if they can step up his game up. Yun mga boss, na possible na si Jackson Hayes na talaga ang magiging main center dito ng Los Angeles Lakers. Ika nga ng mga NBA fans, it's time to shine na para dito kay Jackson Hayes para ipakita niya na talaga kung ano nga bang kaya niya dito para sa kanilang team. Wala na mga boss choice etong Los Angeles Lakers para mas kumuha pa ng mas malupit na sentro. So yun, anong masasabi niyo patungkol dito mga boss, no?